Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Nakararanas ako ng matinding sakit sa post-operative recovery sa ospital nang mangyari ang aking NDE. Ang matinding sakit ay naging dahilan upang ako ay mawala ng malay at magising sa isang kalawakan ng pinakamaliwanag at pinakamagandang liwanag, isang sona ng liwanag na tila nabubuhay kasama ang pinakakatangi-tanging pag-ibig. Ito ay isang pag-ibig na tila mas maliwanag kaysa sa araw ngunit hindi malupit o nakasisilaw, isang liwanag na bamalat at bamalat sa bawat elemento ng aking pagkatao ng banal na pagmamahal. Habang nakatingin ako sa harapan ko, napansin ko ang isang malaking templo na mukhang gawa sa mga halijing bato na sumusuporta sa mga kahoy na rafters na bumubuo sa bubong ng templo. Ang banayad na simoy ng hangin sa kalawakan na iyon ay naging dahilan upang ang telang nakatakip sa mga rafters at ang mga gintong sintas na nakaadorno sa mga halijing bato ay lumipad. Kahit na nakatayo ako sa kalayuan mula sa templo, nakita ko ang mga detalye ng pagkakagawa nito na para bang nakatayo ako ng mas malapit sa gusali, at sa bisa ng pinahusay na pananaw na iyon, nakita ko na ang inaakala ko ay ang tela ay talagang mga kurtinang gawa sa mga haligi ng magkakaugnay na gintong barya. Habang pinagmamasdan ko ang templo, iniisip ko kung talagang namatay na ako, ngunit ang pag-iisip na maaaring patay na ako ay hindi gaanong nababahala sa akin. Sa paraisong iyon ng pag-ibig, naranasan ko ang isang estado ng ganap na kapayapaan at kaligayahan sa isang walang katapusang pagpapatuloy ng kasalukuyang sandali at magiging kontento na sana ako na manatili sa estado ng lubos na kaligayahan sa buong kawalang hanggan. Dahil sa curiosity, nagpasya akong pumasok sa templo ngunit nalaman kong hindi ako makagalaw sa kinaroroonan ko. Napansin ko ang isang bintana sa gilid ng templo na nagbigay daan sa akin upang tumingin sa loob, at habang nakatingin ako sa bintana, nakita ko ang isang malaking kahon na gawa sa kahoy na natatakpan ng mga inukit na gintong plato. Bigla akong namulat sa isang napakaliwanag na globo ng liwanag na papalapit sa akin, at alam kong likas na ang globo ng liwanag ay sa katunayan ay ang liwanag na katawan ni Jesus. Habang papalapit ang globo, pinaliwanagan nito ang kapaligiran sa mas malaking antas, at habang papalapit ito, nakilala ko ang mga katangian ng isang lalaking nakasuot ng puting damit, na may mga tampok ng mukha na katulad ng mga paglalarawan kay Jesus na pamilyar sa akin. Hindi pa ito ang iyong oras. Kailangan mong bumalik, telepatikong pakikipag-usap sa akin ni Jesus. Ipinaliwanag ni Jesus na mayroon pa akong kailangang tapusin. Alam kong ayaw kong bumalik at gusto kong manatili sa kanya sa makalangit na lugar na iyon. Magiging okay din ang lahat dahil lagi akong kasama mo, tiniyak niya. Hanggat naiintindihan ko ang kanyang pangangatwiran, napipilitan pa rin akong makipagtalo pabor na manatili sa kanya sa makalangit na kaharian, ngunit alam ko rin na ang pakikipagtalo ay magiging walang saysay. Pagkatapos ay nakita ko sa isang pangitain, ang aking katawan ay pinalamutian ng puting damit na kumikinang sa liwanag, at alam ko na ang aking katawan ay pinagaling ng liwanag ng Diyos sa mismong sandaling iyon. Ang kapangyarihan ng marilag na pag-ibig at habag sa presensya ng Diyos ay pumuno sa akin ng pagkamangha, pasasalamat, at pagpapakumbaba hanggang sa punto kung saan ako ay dinaig ng damdamin, at hanggat gusto kong manatili doon sa liwanag ng marilag na pag-ibig na iyon, alam ko sa kaibuturan ng aking pagkatao na hindi pa ito ang oras ko. Habang nagsimulang bumaba ang aking kamalayan sa mas mababang kaharian, sinimulan kong isipin ang tungkol sa aking pamilya at ang mga taong mamimiss ko kung hindi ako babalik, at sinimulan kong alalahanin ang mga alaala ng aking buhay nang magsimula akong muling kumonekta sa aking katawan. Bigla akong bumalik sa aking katawan muli, ngunit libre sa sakit na naranasan ko bago ang NDE. Bumalik sa aking katawan, ang pisikal na mundo ay tila hindi totoo sa akin, ngunit ang parang panaginip na anyong mundo ay tumagal lamang ng ilang sandali. Habang sinisimulan kong alalahanin ang lahat ng nangyari sa panahon ng aking NDE, iniisip ko kung paano ko ito maipapaliwanag sa iba nang hindi nakakatuwang. Nais kong marinig ng iba ang tungkol sa aking karanasan sa larangan ng pag-ibig at liwanag, tungkol sa kadakilaan ng walang pasubaling pag-ibig ng Diyos, at kung gaano kabuhay ang aking nadama na naranasan ang langit. Kahit na ako ay umalis sa makalangit na kaharian upang bumalik sa mas mababa kaysa makalangit na buhay ng pisikal, naramdaman ko pa rin ang presensya ng Diyos, na parang may bahagi sa akin na nanatili sa piling niya, na nagbabadya sa liwanag ng kanyang kahangahangang presensya. Nakaranas ako ng ilang kahirapan sa muling pagkonekta sa aking katawan at sa mundo pagkatapos ng aking NDE.
Hindi ko naramdaman na nagawa kong talakayin ito sa iba, dahil para sa iba ay parang baliw na usapan na subukang ipasa ito bilang isang bagay na talagang naranasan ko. Para sa iba, sa pinakamaganda, ito ay parang isang panaginip na naranasan ko habang ako ay walang malay, ngunit gusto ko pa ring sabihin sa iba ang tungkol sa aking karanasan. Talagang alam ko na totoo ang karanasan ko sa presensya ng Diyos, ngunit hindi ako nakahanap ng tamang salita o tamang oras para ibahagi ang hindi kapani-paniwalang karanasan. Ang buhay pagkatapos ng aking NDE ay naging halos sobra-sobra na upang makayanan, dahil ako ay nakatutok magpakailanman sa buhay na umiiral sa kabila ng mga ulap.